eto pala yung kaganapan namin kagabi at simpleng celebration nga lang yung ginawa namin, bes. Bali kagabi, sa totoo lang pinag-iisipan ko ako, luluto ko pa nga tong baboy. Paano, bes, may biyaya nga dumating. Yung kapitbahay namin, binigyan nga kami ng ulam at hindi nga lang ulam, bes, kinumpleto pa, abay mapa-dessert pa nga kasama. Kaya ayun, yung baboy na lulutuin ko nga, bes, kinalahati ko na nga lang para yung kalahati, sa New Year ko na nga lulutuin. Simpleng luto lang naman yung gagawin ko dito at isasalang ko nga lang to sa may air fryer. Paano, si Mabi nag-request nga ng pork belly. Abay, nung una nga, hindi nga to ang request niya sa akin, bes. Abay, nagre-request nga ng lechon sa akin. Magluto nga daw ako ng lechon. Abay, sabi ko, hindi nga namin afford yun. Ang afford nga lang namin, lechong tinapay. Bale, ayan, hiniwa ko nga lang yung baboy pagkatapos nilagyan ko nga lang ng garlic powder, paprika, at saka nga konting asin para nga yung loob niya kapag inner fryer ay magkaroon ng lasa. Hindi ko nga alam kung nasa tamang landas ba ako ng pagluluto ng pork belly, pero ang alam ko lahat ng pampalasa ay nilagay ko na nga dyan. Ewan ko na lang talaga kung tumabang pa nga yan, best. Yung pinakatabangan ng baboy nilagyan ko nga rin ng suka. Kasakin ni Mabi nilalagyan daw yun. Kaya ayun, nilagyan ko na din. Pagkatapos ko nga lagyan ng suka, ayan, kumuha na nga ako ng foil. Paano, babalutin ko nga siya sa foil. Pero yung pinakatababe, sabay hindi ko nga babalutin at may ilalagay nga tayo mamaya dyan. Inayos ko nga lang yung foil para mamaya yung ilalagay kong asin dito hindi nga mapunta dun sa may loob. Tapos eto na nga, bes, maglalagay tayo ng isang katutak na asin. Kay Mabi nga nang galing yan, sabi sa akin ni Mabi, lagyan ko nga daw ng asin yung pinakataas para daw kapag inner fryer ng una hindi nga daw masunog. Syempre, susundin natin si Mabi at siya nga ang mga nakakaalam ng mga ganito. Unang sala nga sa air fryer, isinet ko nga lang siya ng 200 Celsius. Tapos, 30 minutes ko nga siyang i-air fryer. Makalipas nga yung 30 minutes, abay ganito na nga naging itsura. Tinawag ko nga niyan si Mabi. Tinanong ko nga kung nasa tamang landas ba ako. Abay sabi niya, oo nga daw. Bali, ayan, tanggalin ko nga lang yung mga asido sa gilid, pati nga yung nasa ibabaw. Ginamitan ko na nga ng tissue para nga matanggal na nga yung mga asin-asin. Tapos ganito na nga itsura. Diyos ko, may natira pa nga balahibo. Hindi na nga natanggal, bes. Lamang tiyan din yan. Charot. Pinahiran ko nga muna ng konting-konting mantika bago ko isalang ulit sa air fryer. Tapos mga 60 minutes nga to, bes, nakasalang. Kaya naman habang nakasalang to, handa ko na nga yung sauce ng carbonara. Simpleng sauce nga lang to at madali ang luto nga lang din dito. Bali, nagisa nga lang ako ng bawang at sibuyas. Tapos ayan, naglagay ng konting ham at saka nga mushroom. Igigisa ko nga lang na mabuti yan hanggang sa maluto yung ham. Pagkatapos pwede na nga maglagay dito ng gatas. Bali, ginagamit ko nga pala dito evap. Tapos hindi na nga ako naglalagay ng cornstarch dito para lumapot. Bali, ang inilalagay ko nga dito all-purpose cream. Para sa akin, mas masarap kasi kapag kayo ng gamit at saka sobrang creamy nga, bes. Isang latang evap nga yung ginamit ko dito, kasya na nga dun sa kalahating pasta na inuwi ni Mabi. Tapos sa pampalasang ginamit ko dito, asin at paminta nga lang, bes. Bali dito, pinakuluan ko nga lang sa mahinang apoy para nga hindi masunog yung gatas. Tapos naglagay na rin ako dito ng cheese para nga mas masarap siya. Hahaluin lang hanggang sa malusaw yung cheese, tapos ganito nga ang magiging itsura niya. O diba, sobrang creamy, bes. Bali yun lang naman niluto ko, yung pork belly at saka nga yung sauce ng carbonara. Bali, eto na nga yung handa namin ngayong Pasko. Eto na nga yung niluto kong pork belly. Hindi ko na nga sa inyo na videohan pero sobrang lutong nga to. Tapos binigyan nga kami ng hardinera at saka eto nga menudo. Tapos nagpabili nga lang din ako kay Mabi ng maliit na cake.